Alam ko, every time na dumadaan ka sa NLEX o kahit na anong expressway at lumulusot ka sa mga toll gates, napapaisip ka, grabe ang daming mga sasakyan. Ang laki siguro ng kinikita ng toll gate na to. Well, tama ka. Pero ang tanong, magkano? Bawat abot mo kasi ng pera sa collector o bawat beep ng RFID mo ang naiipon ng toll gate sa isang araw? ₱1,000,000 pesos. Pero bago natin i-reveal yan, alamin muna natin kung ilang sasakyan ba ang dumadaan sa mga toll gates araw-araw. Unahin natin ang dalawang pinakasikat na expressway dito sa Pilipinas, ang NLEX at SLEX. Ayon sa mga datas, nasa 350,599 vehicles ang dumadaan doon kada araw. Ibig sabihin, nasa 14,600 na mga sasakyan ang lumulusot sa mga toll gates kada oras. At kada minuto naman, 244 vehicles ang dumadaan. Lahat ng yon required magbayad para makalusot sa toll gate. So just imagine, parang nangongolekta lang ang mga expressway ng pera. Pero ang tanong, magkano? Well, simula March 2, 2025, kung dadaan ka sa NLEX end-to-end toll mula Balintawak hanggang Santa Ines, ang babayaran mo ay nasa 416 pesos. Para yan sa mga nasa class 1 na mga sasakyan. Ito yung mga cars, SUVs at yung mga jeeps. Meaning, kung ang average rate ay 416 pesos at nasa 350,000 vehicles ang dumadaan araw-araw, 416 pesos times 350,000, 145.6 million pesos daily ang nagiging revenue ng mga expressway operators. Take note, mula pa lang yan sa class 1 vehicles ha. Kung isasama mo ang mga nasa class 2 at 3, additional 70 million pesos to 85 million pesos a day yan na dagdag sa toll collection. Ito pa, sa first quarter pa lang ng 2025, ang pumasok na pera ay 6.98 billion pesos toll revenue. Sa loob lang yan ng 3 buwan. Grabe, no? Sa SLEX naman, ang magagastos mo for end-to-end toll mula Metro Manila hanggang Calamba or Batangas, nasa around 250 to 300 pesos. Depende yan sa exit na dadaanan mo. So give me a second, picture this. 244 cars every minute ang nagbibip sa RFID, tapos 416 pesos bawat isa. Boom! Agad pa isa-isang milyon yan. Pero hey, ang tanong, sinong kumikita? Gobyerno ba? Well, ang mga expressway na ito ay bunga ng PPP or Public and Private Partnerships, kung saan nakikipag-partner ang ating gobyerno sa mga pribadong kumpanya upang i-construct at i-operate ang mga expressway na ito. Ang halimbawa, ang kumpanya ni Manny Pangilinan na MPIC ay may subsidiary company na Metro Pacific Tollways Corporation na nag-ooperate ng NLEX, SCTEX, Cavitex at CCLEX. Habang ang San Miguel Corporation naman ni Ramon Ang ay may SLEX, TPLEX at yung bagong Skyway sa Metro Manila. Pero syempre, yung mga kinikita nila sa mga toll gates, hindi naman parang pera na lang yan na nahulog lang sa langit. Gumastos din ang mga private companies na ito ng bilyon-bilyon para i-construct ang kilo-kilometrong mga kalsadang ito. For example, ang San Miguel Corporation ni Ramon Ang gumastos ng 44.86 billion pesos para sa Stage 3 ng Skyway sa Metro Manila. So kung kumikita man sila ng milyon-milyon kada araw sa mga toll gates, still, it will take them years to get the return of investment at magsimulang kumita ng profit. So next time na dadaan ka sa toll gates at mapapatanong ka, magkano nga ba ang kinikita sa toll gate? Well, hundreds of millions. Siguro 200,000 cars a day ito. So pagka dumaan dito 200,000 cars a day, yung EDSA, wala na masyadong traffic. Kung gusto mo pa na mag-ganito pang klaseng content, dito lang yan sa channel ko, kaya follow ka na. Meron na rin pala akong bagong YouTube channel. Baka naman mag-subscribe ka na rin doon. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.